Alright, magandang araw po sa inyo. Welcome back dito po sa aking munting channel. Ating pong pag-uusapan naman sa pagkakataong ito, finally, nagsalita na si VP Sara Duterte patungkol sa mga naging pahayag, mga naging pagbibintang. Sa ngayon, ay bintang pa lang kasi wala pa naman na pinapatunayan, ni Madriaga, ni Ramil Madriaga, ang kanyang dating aide o kanyang supporter at di umano'y bagman niya. Ayan, finally, nagsalita na si VP Sara. Dahil matagal-tagal siya nanahimik, hindi tulad sa ibang mga issue na siya talagang ay aktibong sumasagot. Ano? Pero bago po yan, huwag niyo pong kalimutan ha. Meron po tayong konting alok. Kung kayo po maipagtulungan na makaabot po tayo sa 1,000 subscriber, pipili po tayo sa mga nag-comments at kung mapili natin ay nakasubscribe nga, magkakaroon siya ng 1,000 pesos galing sa pamamagitan ng GCash. Sana po ay tulungan niyo po ako maabot siyang goal natin, 1,000 subscriber. Maraming salamat po kaya mag-like po kayo, mag-share, mag-comment, mag-subscribe, syempre, po. So, balik po tayo dito sa usapin na ito. Yung mga nakarang araw po, gaya ng mga napaliwanag natin sa mga nakaraan nating video, ito nga po si Madriaga ay maraming ibinintang, at hindi lang po basta pagbibintang, at mas mga seryoso at malalaki ang mga binitawan niyang mga asunto, At kung iisipin po natin, ang kredibilidad nito ni Madriaga na napaliwanag din natin sa nakaraan, hindi naman po pwedeng baliwalain. Unang-una po, yan po ay isang leader at isa sa mga nagtayo di umano nitong isip o ng Inday Sara is my president movement. Katunayan, may picture pa nga sila ni BP Sara. Ano? So, meron siyang sinasabing mga pinagdalahan niya ng mga pera, 4 na lokasyon na tumutugma rin naman sa mga naging pahayag ng iba at ng investigasyon ng mga sangkot na lugar. Yung amount na sinabi niya na sa 4 na pagkakataon na yon ay naglalaro sa 30 million to 35 million bawat isa. Kung susumahin niyo po yun, naglalaro po yun sa 120 to 125 million. At tandaan ho natin, yung hindi niya mapaliwanag noon sa Kongreso, ni VP Sara, nung tinatanong siya, at walang binibigay na magandang sagot at walang malinaw na sagot, ay yung 125 million na confidential fund niya na naubos sa loob ng 11 araw na hindi niya pinapaliwanag ano nangyari dyan. Tumutugma yan. Kasi kung 4 na araw, nag-deliver siya ng 30 to 35 million, naglalaro nga yan sa 120 to 125. Baka yun. Hindi natin alam. Hindi tayo nagbibintang. Pero tumutugma naman yung sinasabi niya sa iilang detalye na lumalabas sa media. At ganun din, meron siyang mga sinasabi na meron siyang hawak na 3 phones. Kasi po sinasabi ni BP Sara ngayon, wala namang ebidensya, puro lang bintang. Yun yung naging pahayag niya kung tutuusin, na distraction lang ito dahil gusto mapigilan ang kanyang pagtakbo sa darating na halalan pagka-presidente sa 2028. Kaya pinipigilan siya, ginagawa siya ng issue, hinaharang. Di wow. Pero ang punto dun kasi, mga kababayan, etong si Madriaga ay may sinasabing may 3 phone siya. Na para bang sinasabi gusto niya ng ebidensya. Kung tutuusin niya po, mabigat po yung ginawa ni Madriaga dahil ipinasa na po nila yung notarized affidavit nila sa ombudsman para kasi hinihiling nila na masubpina yung mga yung mga 3 phones na yun makuha. Dahil doon daw, meron daw doon mga personal messages, may mga text messages, may mga call logs, yung mga record ng tawagan nila, nandun din daw mga numbers, mga personal number nila BP Sara, mga usapan nila, nandun daw lahat. May pagkakataon din daw si BP Sara pa. Di umano, base kay Ramil Madriaga, ang nagbe-verify na natanggap na yung perang kanyang i-deliver. Kaya naman, ang sinasabi ng iba sa mga kongreso, sa lower house, na buksan ulit, simulan ulit yung Quadcom investigation. Nandiyan sila Congressman Benny Abante ng Maynila at kung sino-sino pa. Gusto nilang, katulad nila Congresswoman Laila de Lima na umpisahan at buksan ulit ang Quadcom. Alam niyo po ang Quadcom, naging maganda naman ang takbo niya dahil sa layunin nila na magkaroon ng linaw sa mga aligasyon na lumalabas kontra kay BP Sara. Kasi di naman po kasi biro yung mga aligasyon sa kanya. Katulad na sinabi ni Ramil Madriaga na di umano yung pera mula sa Pogo,
at itong mga pera sa related sa drug syndicate o drug lords, nakakakuha daw si BP Sara dyan noong 2022 elections. Hindi lang natin alam dahil kasama niya si BBM noon eh. Hindi natin alam kung si Sara lang ba nakatanggap o buong partido nila, which is belong si BBM, hindi partido political kundi yung kanilang naging pagsasanib puwersa. Kasi magkaiba naman po sila ng partido eh. Tumakbo po si Sara sa lakas noon eh. Pero nag-withdraw din ata siya, hindi ako nagkakamali. Habang si BBM naman ay sa PFP o sa Partido Federal ng Pilipinas. Ano? Ngayon yung mga aligasyon na yun na mabibigat, mga pera ng Pogo na pinasara ni BBM nung kanyang termino ngayon na hindi pwede ang Pogo, mga pagsusugal na naging pugad naman talaga yan ng mga kalabisan, mga pagnanamantala ng mga karapatang pantao. Marami daw dyan na torture, no? Mga bagay na hindi dapat nangyari. At isa rin yan sa dahilan kung bakit iniimbestigahan si Harry Roque na ngayon ay hindi umuuwi at ayaw harapin ang mga asuntong kinakaharap niya para makapagpaliwanag siya. At yes, si Harry Roque din po ang abogado ng pamilyang nagpakulong kay Ramil Madriaga. So connect the dots po tayo, gaya ng napag-usapan natin nakaraang video. Connect the dots tayo. Si Harry Roque po, nakalaban ata ni Ramil Madriaga dahil doon sa lupa na pagtatayuan ata ng Pogo doon sa, kung di ako nagkakamali, sa Bulacan. Kaya yung partisipasyon ng grupo nila Madriaga, nila Roque, nila BP Sara, yung mga yan sa Pogo, konektado kung pagbabasihan natin. Hindi lamang po yung statements ni Madriaga, kundi mismo yung mga ebidensya at yung mga statements ng lumalabas sa mga investigasyon. Kaya marami talagang kailangan ipaliwanag. Hindi lang ngayon si Ramil Madriaga, kundi lalo na si BP Sara at sila Harry Roque. Kasi tandaan na natin, yung pinasara po yung Pogo at natuklasan yung mga kalabisan, mga kawarangyaan na maituturing dyan sa Pogo. Ngayon niya ako nakakulong yung Alice Go, nasistensyahan siya. Pero come to think of it po ngayon na nagkakaroon ng mga pagkakaso, pagkukulong, sila Diskaya nakakulong na, yung mga big fish na hinahanap, yung mga politiko, kasi hindi naman po gagalaw yung mga yan nang walang politiko eh. Hindi naman po may lalabas ang pondo o walang counterpart yan sa politiko o sa mga politika. Hindi naman ho yan makakapaglabas ng pera basta-basta kung hindi aaprubahan o hindi kasangkot yung mga tinatawag natin proponents, yung mga politikong gumagawa ng hindi tama, dyan yan, nasasangkot din niya. Ayan sila Saldico. Mamaya po i-upload ko po yung naging paliwanag ko tungkol doon sa sitwasyon niya ni Harry Roque at yung kay Zaldico na meron daw di umano 5 floor ang kanyang basement na hindi po kotse ang laman kundi pera. Ganun po katitindi ang pera ng mga ito. Nako, ewan natin sa mga to. Pag-usapan nun natin yan mamaya. I-upload ko po yung naging paliwanag ko doon kay Zaldico mamaya ho. Pero ganun pa man po, balik po tayo dito sa usapin natin kay Ramil Madriaga na dapat lamang maingatan, maproteksyonan at mabigyan ng pansin ng ating gobyerno itong si Ramil Madriaga at ang kanyang mga testimony. Kasi kung totoo man ito, magiging dahilan ito para hindi lang sa impeachment trial na matuloy, kundi hindi mabigyan ng pagkakataon makatakbo uli o makaupo sa anumang posisyon itong si Sara Duterte na nagmalabis sa kanyang kapangyarihan kung totoo man itong mga bintang sa kanya. Kaya dapat yan kailangan pag-usapan, alamin, kailangan yan maimbestigahan at mapanagot ang mga dapat mapanagot. Yan lang naman po ang atin gusto mangyari sa gobyernong ito, hindi para tukuyin o basta pag-initan ng sino man, kundi lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga dapat managot dahil pera ng taong bayan ang ginamit, ginastos, kinuha, ninakaw, pero taong bayan din ang nagdusa sa huli, lalo na ng mga nakaraang mga bagyo. Kaya hindi natin maiiwasang mainis at hindi natin pwedeng itanggi na dapat intindihin ang sentimiento ng taong bayan, bakit sila nababagalan, bakit sila nakukulangan. Kasi nga ho, sobra-sobra na po ang kalabisan na ginawa at pananamantala sa kanila.
hanggang dito po muna tayo. Maraming salamat po. Muli po, kapag po tayo nakakuha ng 1,000 subscriber, sa channel na ito, magbibigay po tayo ng 1,000 pesos din sa pamamagitan ng GCash. Isasend ko po sa inyo kung sino po mapipili natin doon sa mga commentaries, mga nag-comment na subscriber. Maraming salamat po sa inyo.